Moy kay ki tama on Jason tanan me obiskele me locative endings. Okay. Aloy tatame. Okay. So sa mga locative ending pala, ang formula nito x object on y object tas lalagyan mo ng n tas locative na lugar. So let's take for example yung ano. Meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na version dito. Meron tayong nightlight, poita, mag or mukki, beg or sanki, tsaka poita. No? Ay, matayan. So, ang madaling salita dito, hindi ko edit yung tagalogin muna natin. So, ang una mo, dapat meron kang pinaka-source. So, nasaan muna kunwari yung tinutukoy mong object. Let's say ito si Yopoita, si Nightlight. No? So, kung lalagay natin sa yan, sa Filipino, ang Nightlight ay katabi ng kama. Ha? Ang nightlight ay katabi ng kama. Pero ilalagay natin sa version ni ni Finish. Yung X object, yun ang nightlight. Yung poita, which is X object. Tapos on. Tapos yung Y object. Tapos kung siya nakalagay. Gets? So, parang ano yan? Ang nightlight, X, I, on, kama, katabi. Okay, ulit. X object, on Y object, locative. So, dito, poita, on, sangyun, viresa. Magkatabi, si yopoita, ay, bed, katabi. So, kung ang nightlight, yopoita, ay, on, biresa, katabi, kama. Pero kapag i-construct mo sa Tagalog yan, ang nightlight, yopoita, ay, on, kama, katabi, kama, katabi ng. Ganun yun. Okay? Same applies din sa isang version pa natin, which is Muki, which is the mug. Muki on, yung mag ay nasa ibabaw ng poidan. Ano ba poidan? Hey Google, what is poidan? Shelf, ano ba to? Shelf? Table, sorry. Poidale. Okay. Sorry. Unedited Muki on poidan paala. So, same reason, no? Yung muki ay nakapatong sa ibabaw ng table. No? Poida, magiging poidan yan. Poita, magkakaroon ng transition, poidan. So, kapag tinagalog natin, ang mag ay nasa ibabaw ng ano ba to? Mesa. So, ganun ang niya format niyan. Yung mag ay nasa ibabaw ng mesa. Poidan. Gets? Ulitin natin. X object, ang yung main topic mo, ang object na yon ay nandoon sa location na to. Okay, gets? Kitos, mamaya may activity tayo. Okay, part 2. So, may mga version naman na hahanapin yung kung saan nakalagay yung yung object na yon. So, Misa where X object on. So, minsan may ganyan ng tanong.
So let's say si Muki. Misa Muki. Where is X? Okay? So ang sagot dyan, it is seon. It is seon. So seon, saan siya? On top of the table. Seon, yung table. Puidan le. Ha? Or kung gagamit tayo ng ng pinaka-shortcut diyan, poi da LLE. Using the suffix of LLE is on or at. Okay? So, Misa Muki on. No? Ang sagot mo ay seon poidan pale. The Muki is on top of the table. Or Muki, pinaka-shortcut, poidale. Seon poidale. It is on top of the table. Ulit. Misa X object on. Misa X object. Ano yung X object mo? Muki. No? So, ang sagot mo dyan, it is Misa seon poidan. Lagyan mo ng N. Poita yan. Tapos gawin mo magkakaroon ng N. Dahil yung Y object mo ay may N. Ha? Pale. Or, pinaka-shortcut is poidale with the locative ending of LLE which is on or at. Okay? Part 2. Next part. Okay. After itong mga locative endings natin, naman natin, review natin kung left or right, upper or below, no? Magkaiba pa yung on top tsaka on bottom, no? Pero focus muna tayo sa left or right, to the right, on the left, on the right, to the left, to the right. Okay? So, kapag kapag right, para madaling matandaan, yung right mo ay yung pinang-o-okay mo palagi. Okay. So, okay niyan right. Pero kapag ka, on the left, on the left, ang mo ay LLA. On or at the left. LLA ang gagamitin mo. Pero kapag to the left, ang ending mo ay LLE. Same rules apply dun sa on the right pala, ulitin ko. Kaya on the right, LLE, kasi to the right, yung pinang-okay mo palagi, okay. Kaya no? Kaya LLA. On or at, LLA. To, LLE. Same rules apply sa on the left, kasi pinang-peace sign mo naman, no? Peace sign ka sa Kadalasan, kapag diba, papapicture ka, ito pinang-peace sign mo. Peace sign mo, habang hawak-hawak mo yung cellphone mo. So, ang left is Vasemala, no? LLA, on, LLE, to on the left, Vasemala, to the left. Okay? Same rules apply din sa upper tsaka below. Upper tsaka below. Okay? Good. Let, kaya Vasemala, illa, ala. On, LLA, to, LLE, on the left, LLA, to the left, LLE. Ula, para madaling matandaan, ula, Y, ala, A. Ula, Y, upper, below, A. Ala. So, next natin to. So, this is task 3.
Next natin task 4. Okay, task number 4. Ito naman kapag nasa loob siya ng isang object. Likewise, kunwari nasa loob siya ng isang cabinet, which is cabinet, no? Paano mo sasabihin na nasa loob yung gamit na yon sa finish, no? So following the X object on Y object plus N, ibig sabihin nasaan itong object na to, tapos nandun siya sa locative pertaining dun sa sa lugar na yun na may N. Kung sino may N, nandun siya. Okay? So, same rules apply. Let's say, si book. Saan ang kirya o kiryat? Kiryat. Lagay mo na lang books na lang. Kiryat. So, kiryat on. Saan siya? Sa loob. Loob ng cabinet. Kiryat on sa loob ng cabinet. Kiryat on kapin with N si sala inside cabinet. Kiryat on the book is inside cabinet. Pabaliktad yung or pwede mo nang shortcut na yung kapin, lagyan mo ng SSA na ending, which mean inside the Y origin. Okay? Same rules apply sa naman. Kapag specific ka dun sa lugar na kung saan nilagay yung yung lugar, yung object na yon, sasabihin mo, Misa kiryat on. So, kiryat on, dun mo ipapasok na nasa taas ba siya or nasa baba, no? Above or bottom. Nasa siya? Kiryat on. Nasa taas is ula. Kapin si sala. Or kaya ula kapisam. Kiryat on ula kapin si sala, or kiryat on ula kapisa. Same rules apply din sa sa battle, which is ito yung pulo, which is battle, no? Kapag naman is pulo on X object, the battle is nasaan siya? Bottom ng cabinet, ala kapin si sala, or pulo on ala kapisa. The battle is on the bottom cabinet inside. Bagets? Okay. Next. However, may mga chances naman na nasa ibabaw siya ng ng cabinet. Hindi na yung doon ka na sa on top. Kapag on top is paala. Okay, paala on top. So let's say si kisa on, nasaan yung kisa? Kisa on kapin paala on top of the cabinet. On top paala. Okay? That's task number 4. Titos. Okay, this is task 5. So para na hindi lang kayo malito, lagi nyong iisipin kung ano yung pinaka-origin, kung ano yung mismong object na yon. Ibig sabihin siya yung subject. Nasaan yung brush? Nasaan yung pen? No? Nasaan yung glass? Nasaan yung mug? No?
Same rules apply din dun sa ano, no? Basta ang ano dito, follow mo lang ulit yung object, Tagalog, yung kunyari, let's say ito is lassi, mag or harya, o yung ano, yung brush, I on X object tas kung saan siya nakalagay, no? So doon tayo sa ano para hindi ka malito, no, kung nasa left or right siya, no? Left or right, no? Kunin natin point of origin yung pinaka brush, which is yung harya. Siya yung pinaka-subject ng ano, ng pinag-uusapan. Nasaan ang harya? Katabi ng latiko, which is yung box. No? Para mas maliwanag yung ano, yung pinaka-explanation nito, it's on the left ba, on the right? Following yung ano, yung LLA on, LLA equals on the left, LLA on the right. No? So, example natin. Nasaan yung harya, which is yung brush? Harya, subject, on is, or I, in Tagalog, latikon, tapos yung locative mo. No? Locative. Tagalogin natin. Ang brush ay nasa kaliwa ng box. Or, the brush is on the left side of the box. Ganun ang jump pa. Harya, on, locative, tapos babalik ka doon sa ano, sa X object. Ganun ang jump. Para hindi ka lang malito. Nasa yung harya, yung brush ay nasa kaliwa, on the left ng box. Tapos lagyan mo ng N lang. No? So, kung kukumpletuhin natin yan, harya on, latikon, base, mala, side, polela. Okay? So, let's say naman yung ano, yung eto, mukki. This mag. Sana mag, mukki on, ang mag ay, or mukki, the mag is, or ang mag ay, katabi ng ano, ng box pa rin. Pero saan siya? Nasa right side ng box. Paano ba sasabihin yun? Jump tayo ulit ha. Mukki on. Tanggalin natin to. For your understanding. The mag is, isipin mo na agad yung locative ending, on the right of the box. So, mukki on, latikon, oikiala, on, LLA, polela, on the right side of the box. So, mukki on, latikon, oikiela, polela. Okay? This is task 5. Thank you for listening.